Ngayong gabi, Andre, naging prodigal son. Gusto ko na siyang patayin, gusto ko nang patayin sarili ko para tapos na itong kalbaryo ko sa buhay. saan kaya niya mahanap ang pag-asa at kasiyahan? Rona, napaiyak sa malungkot nilang kalagayan. Pag kunyari po, pag kumpleto po kami sa bahay, hindi po talaga kami kasya. Parang pag kunyari magpapahinga po kami, nakatayo lang po talaga kami. Paano giginhawa ang kanilang buhay? Anthony, paano nakalaya sa pornografiya at iba't ibang bisyo? Alamin ang kasagutan sa Paano ba maging masaya? Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Joyce, sa dami ng mga pagsubok sa buhay, paano ba maging masaya? Well, para sa iba, masaya ang buhay kung, let's say, maraming pera, di ba? O di kaya mayroong love life. Tama. Meron yan si Andre. Galing sa prominent family at makulay ang love life. Pero bakit hindi siya masaya? Bakit kaya? Let's find out. Si Andre ay lumaki sa isang prominenteng pamilya at may sariling textile business. Ngunit, I was the prodigal son of the family. And you know, as influence people here in Davao, kung anong ginagawa ng mundo, yun din ginagawa ko. Tinatawag namin wine women song. Then I come to know isang babae na hindi naman maganda ang background, masama ang background niya. Lewd ako sa kanya. So nalaman ang pamilya, so nagalit sila. When we are young, utak natin, walang pakialam, sino ka ba, maski na magulang mo. So sabi ko, alis ako, layas ako. So lumayas ako, I got married with her, and life didn't turn out right. hanggang sa She didn't change. So nangyari, gulo ang buhay. So up to that time na gusto ko na siyang patayin, gusto ko nang patayin sarili ko, para tapos na itong kalbaryo ko sa buhay. dahil sa usig ng konsensya, di natuloy ang kanyang balak habang nasa ganitong sitwasyon, naimbitahan siya sa isang pagtitipon. Doon nabuksan ang kanyang puso upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. When a Christian came to me and shared to me the love, I said, I'll give it a try. Why not? Kasi wala naman pag-asa buhay ko. Wala na. It's already down, down, down. From a prominent, rich family down to the ground. So there's no hesitation already to see this other side of a coin. So I joined yung mga Bible study na ganon. Then I was invited to join nga yon Full Gospel Businessmen's Convention on 1985. That's where I completely surrendered to the Lord. Unti-unting nagbago ang buhay ni Andre at binitiwan niya ang makamundong pamumuhay. Mula noon ay tinanggap niya ang panawagan ng Diyos na magturo sa mga katutubo tungkol sa agrikultura at higit sa lahat ang tungkol sa Ebanghelyo, ang magandang balita ng Diyos tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So I always go to them, share to them what we're doing, and challenge them to support yung gawain namin. So sometimes we have to raise funds to buy clothing, to buy kitchen utensils, to buy food, and bring them to the mountains and distribute it to the mountains. And also we conduct medical outreaches, ganon. So that's where the start of the ministries goes. First is functional literacy. Kasi most of them are not educated. So they don't know how to read and write. So, functional literacy, kasama yun numeracy, simple arithmetic. Kung marunong sila magbasa, marunong magbasa ng Bible. So, in 1987, we apply sa SEC, so nagiging Tribal Mission of the Philippines. I was the head of this ministry as chairman and also as president to mobilize the whole staff.
in whatever God wants us to do in the tribal area. Sa kanyang pagbabago, inayos din niya ang relasyon sa kanyang mga magulang, maging sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang taon, pumanaw ang kanyang misis. Ngayon kasama ang kanyang bagong may bahay, binuo nila ang training center para sa mga katutubo upang mas lalo pa silang matuto at matulungan ang kanilang komunidad. Train them there how to make all those fertilizer, etc. Then after that, we will go to the community and develop big hectareage of food production so that we can sell it in the city so that they can earn. So when they earn, they won't sell their lands already. And when they have the money, they can develop their housing already. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, baon-baon ni Andre ang mahalagang natutunan mula sa Diyos. We fall once in a while, but stand up again. Because God is good. He loves us all. His love compasses more than anything that you are doing. He will continue to love you, to care for you, and to bind you in His hands, to always use you for His glory and His honor. You just need to commit, and He will protect you. Wow, such an amazing transformation story of Andre na from a very selfish person, self-centered person, kailangan yung gusto niya mangyari to now just doing something, depositing in the life of others, lalo na sa ating mga katutubo, brothers and sisters, you know, making a difference in their life. That's really talagang kita mo from self-centeredness to others. His concern is now for others and to share the gospel pa. Oo nga. And you know, it's so funny, di ba? Katulad dun sa problema ni Andre, we feel that if we have more money, we're wealthier, life will get better. Pero hindi po totoo yan eh. It's not money that brings you happiness, it's your choice. What is your choice today? What will you do with that money? Or what will you do with the life that you have? What will you do with the time in your hands? Nandun po yung kaligayahan ninyo. Is it God's way or is it my way? This is the choice that you have before you right now. Ano ba ang pipiliin mo ngayon? If your answer is, I am tired of doing it my way, then now is the time for you to choose God's way. If that is your choice, and I hope it is your choice, let us pray together. Lord God, forgive me kasi I've been making wrong choices all my life. Iniisip ko na all I have to do is yumaman lang at gaganda na ang buhay ko. Pero ngayon nakita ko sa mga kwento, katulad sa buhay ni Andre, I now realize that I will never be happy if I choose my way, if I choose my vision. God, I surrender to you. I surrender to your vision. I surrender to your plan. I invite you into my life right now. Jesus, please. I am opening the door of my heart to you today. Please come in because I need you. I have been making the wrong choice all this time. But tonight, I choose you. I want to believe in you, that you are my Lord and that you are my Savior and that you will free me from my past, that you will separate me from my sin, that you will love me for the rest of my life in a way that no other human can love me. Lord Jesus, just give me this desire to know you more every day, to read your word. Araw-araw, Lord God, gusto kong basahin ang iyong salita. Please be my Lord and my Savior and send me your powerful and loving and gentle Holy Spirit to guide me every step of my way. I surrender to you, Lord God. From this day on, I belong to you. Amen and amen. Amen and amen. And perhaps you're watching right now and you too made poor choices in life. That's why now you're facing different types of illnesses in your own body because of the way you lived your life. Kung ano man ang
needs nyo, we want to pray for those needs right now. Father, in the name of Jesus, the God who cares and truly loves each and every one of us, the God who is our healer, our hope, I speak your healing unto all those that are watching this very moment, those that are just battling different types of trials and struggles and even illnesses, Lord God. In the name of Jesus, set them free from that condition. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, receive your freedom now in Jesus' name. And the Lord is healing several people watching this very moment. One has a liver ailment. You have early signs of cirrhosis. The Lord is healing you from that, kapatid. Rejoice. Pinagaling ka na ng Panginoon. There's also someone watching right now. You have kidney failure. You're undergoing dialysis. The Lord is restoring the full health condition of your kidneys. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone right now with a frozen shoulder. You can't move your left arm. You can't even raise it up. There's so much pain there. The Lord is easing that frozen shoulder. He's relaxing every tendon, every muscle, every nerve there. Receive your healing, kapatid, in the name of Jesus. Someone also so concerned dahil kulang na kulang ang pangbayad ng tuition fee this coming school year. The Lord is saying to you, I am your provider. Do not fear. Do not worry. I'm opening a door and making a way for you to go to school. Receive that in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Naramdaman mo ba ang pagkilos, kagalingan at himala ng ating Panginoon? Balitaan mo naman kami, kapatid, at sabay-sabay nating pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Ang aming hotline ay 873-70700 o mag-text sa aming bagong number, 0917-321-9756. Uulitin ko ha, that's 0917-321-9756. At sa mga sumabay naman sa aming dasal upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, congratulations! Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Lamb's Book of Life. Please text or chat with us now. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number, 0030000555260, and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Partners of CBN Asia lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Joyce, ano ang isang pinakamasayang moment sa buhay mo? Well, maliban dun sa pagkapanalo ko ng Binibining Pilipinas Universe in 1985. Wow, binanggit ko pa talaga yung year. Well, siguro babanggitin ko na lang yung pinaka-recent happiest moment ko. Yung pag-celebrate ng 60th birthday ng mahal ko sa buhay na Wow, si Ron. si Ron. Yung parang the Lord blessed him with 60 years. Naku, pati yung age na banggit.
Ikaw, may Peter. permission naman. Meron ba? Before he hears that I announce his age, I will ask you, what about you, Peter? Oh, that was the moment I asked Christine the question, will you marry me? Hindi yun yung happiest moment mo. Yung happiest moment mo is when she said yes. Tama ka. Oo, tama. Kasi kung no, hindi maging happy yun. Oo nga. Hindi. Magiging happy pa rin yan kasi knowing you, you will ask her again. And again until she says yes. Alright, sa susunod nating kwento, isa sa pinakamasayang moment sa buhay niya ay makaalis sa kanilang bahay. Bakit? Magulo ba ang bahay nila? Well, hindi naman. Pero kapag pinapadescribe mo kay Rona ang kanilang bahay, well, naiiyak siya. So, let's watch her story. I'm Rona Ray Tutar, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Tagpi-tagping tahanan at kahirapan. Dito namulat si Rona at ang kanyang pamilya. Ang time din po na yun, doon po talaga kami sinubukan dahil sobrang hirap po kasi high school na po kami noon, tas magka-college na po. Pag kunyari po, pag kumpleto po kami sa bahay, hindi po talaga kami kasya. Parang pag kunyari magpapahinga po kami, nakatayo lang po talaga kami. Bilang bunso sa 4 na magkakapatid, masigasig na tinaguyod ni Rona ang kanyang pag-aaral. Sa high school, nakilala ni Rona ang Panginoong Jesus at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas. Nung nag-worship na yon, sobrang nakaka-touch po talaga. Parang doon po namin naramdaman na talagang ramdam namin si Lord. Kami po na magkakaibigan na until now po may magkakasama pa rin po. Para pong doon po namin na-feel lalo si Lord na nandyan siya. Bagamat nagtatrabaho noon ang mga magulang ni Rona, kulang naman ang kanilang kinikita. Kaya nanganganib na maipatigil sa pag-aaral si Rona. Sabi ko kay Mama, dapat magka-college ako. Ano mo ko dyan? I-enroll mo ko, hindi pwede na hindi ako makakapag-enroll. Kahit po na mahirap po talaga pong kita ko po kila Mama at Papa. Alam ko pong talagang pinilit po nila na makalikom po ng pang-down payment po ng tuition ko. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, nakilala nila ang Operation Blessing. Sa ilalim ng back-to-school program ng Operation Blessing, naging scholar si Rona. Sobrang saya po kasi po, parang nung college po kami, 100 lang po kada araw yung baon namin, magkano na po yung pamasahe nun. So talagang hindi po kami open sa pera nun. Nabawasan na po yung iisipin ni Mama, nila Mama at Papa. Nabawasan pa po yung iisipin ko dun sa baon ko. Kasi po, may allowance pa po na bukod po sa tuition, may allowance pa po na binibigay sa amin si OB. Kumuha si Rona ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management sa kolehiyo. Nang malapit nang magtapos si Rona sa kolehiyo, nabuntis siya ng kasintahan, kaya natigil sa pag-aaral. Hindi po ako nawalan ng pag-asa na hindi ako makakapagtapos. Siguro nasa isip ko na mahihirapan ako, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kasi po, kahit naman po nabuntis ako or hindi, ang goal ko talaga is makagraduate. Kahit na anong mangyari, kahit anong hirap, ipipilit ko talaga. Nang ipanganak ni Rona si Luke, sinubukan niya na muling mag-apply bilang scholar ng Operation Blessing. Naramdaman niya ang grasya ng Panginoon nang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Operation Blessing. Nalaman ko na scholar na po ulit ako na hinihingi na po nila yung mga expenses ko po sa school na ganun. Para pong sobrang saya ko po talaga kasi nakabalik po ako sa kanila. Sa kabila ng mga pagsubok, nakapagtapos ng pag-aaral si Rona. Ngayon, siya ay isang sales coordinator ng isang garment company. Dahil sa kanyang pagsisikap kasama ang buong pamilya, napatunayan ni Rona na walang imposible sa Diyos. Nakakahiga na kami ng maayos, nakakapaglaban na kami ng maayos, nakaka-CR, nakakaligo. In God's favor, lahat po pinabor talaga sa amin ni Lord. Sa ginhawang natatamasa ngayon, laking pasasalamat ni Rona sa Panginoon at sa tulong ng Operation Blessing. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing kasi po talaga pong kinontinue nila yung mission nila na etong back-to-school scholar namin, talagang ito yung pinagtapos namin na simula na kinuha nila ako hanggang sa matapos, nandyan pa rin sila. Nagpe-pray po ako and nagpapasalamat po ako na sana po wag po kayong tumigil na tumulong sa mga katulad ko po na hirap po. Patuloy po kayo na gampanan ng pagiging instrumento ni Lord. Mga donors po ni Operation Blessing, salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawa na magbigay din po, mag-share din po ng blessing din po na nakukuha nyo. Posible na hindi ako makatapos pero
From impossible na makagraduate ako, naging possible in God's ways. I'm Rona Ray Tutar, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Ayan, congratulations, Rona, na yung slight detour niya did not deter her passion from finishing talaga college. Salamat talaga, Lord God. Isa lamang si Rona sa ating natulungan para matupad ang kanyang pangarap sa buhay. Pero marami pa ang katulad niyang gustong mag-aral. Kaya tulungan natin silang makulayan ang kanilang pangarap sa buhay. I encourage you, be a CBN Asia partner today. Part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, just scan our universal QR code on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. At pwede rin kayong mag-donate monthly. Kaya i-screenshot at i-save na ang QR code sa inyong phone. Samantala, sa susunod nating kwento, nakalaya na si Anthony sa pornography, bullying at iba pang bisyo. Ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Stay with us. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. A prayer, a phone call, a bag of relief supplies can spark change in the lives of many. Take part in this transformation. For your donation of 500 pesos to CBN Asia, you'll receive exclusive audio streaming access to Pat Robertson's Putting On the Armor of God. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Become a CBN Asia partner today. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Bones ko na ito, ang aking kamay ay hindi na siya 10 mga daliri. So 9 1/4 na lang siya. 3rd-degree burn. Yan ang trahedyang naranasan ni Anthony dulot ng naiwang lampara sa tahanan. Nadatnan sila ng parents ko na tulala. Shock din sila sa pangyayari. At halos wala din silang magawa that time. Dahil sa pinsalang dulot ng pangyayari, ay nakaranas siya ng pambubuli. Nagkaroon ako ng hatred towards what's happening sa buhay ko, especially sa parents ko. Bakit kinakailangan dumating sa ganito? Bakit kinakailangan ako yung mag-suffer because of their obedience? Missionaries ang mga magulang ni Anthony. Mula sa Bacolod, ay nanirahan sila sa Manobo tribe kung saan naglingkod ang kanyang mga magulang at doon na rin naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school. Nag-working student siya na nagbago rin ng kanyang buhay. So para sa akin, bagong mundo ito, nakalaya na ako sa parents ko, wala na ako sa bukid, so ang ginagawa ko, something new na. Doon unti-unti na-expose ako magnakaw, paunti-unti. 20s, 100s, hanggang sa nag-1,000 na. Lumipas ang taon, ay kinailangan nilang bumalik sa Bacolod kasama ang buong pamilya.
Ay, praise God. Parang sa heart ko, nagre-rejoice ako kasi nung bata ako, ang church ay kakompetensya ko. You know, everyday nasa ministry kayo. Everyday nasa Bible study kayo. Naiiwanan kami dito sa bukid. So pagbalik namin ng Negros, parang sa akin, kalayaan, totally kalayaan. You know, wala na kaming Bible reading, wala na kaming prayer time, wala na church na kaagaw ko. Bago pa man makapagtapos ng pag-aaral, ay nakarinig siya ng salita ng Diyos. Fourth year high school ako, bago ako lumipad papuntang Manila, na may nag-share during parang may values subject kami that time in high school. So may nag-preach doon na pastor. Parang na-reintroduce ako after how many years na wala kaming Bible study, wala kaming prayer sa bahay. And you know what? Praise God, doon nagsimula ulit na ang parents ko bumalik sa ministry. So that day, bago ako napunta na Manila, nagpa-water baptize ako. And that was April 4, 2004. So pagdating na Manila, nung doon ako sa squatter, na-involve ako sa pornography at sa iba't ibang buhay doon, may konting may mga sundot-sundot na sa akin na mali itong ginagawa mo. Kasabay din nito ay nakapaghanap si Anthony ng local church na tumulong sa kanya para makapag-aral sa isang Bible school bilang tugon sa panawagan ng Diyos. Habang nag-aaral, pumasok si Anthony sa isang maling relasyon. Dahil involved ako sa pornography, so hinahanap ng katawan mo. And then akala ko na time na buntis ko siya. Tapos, yun yung naging turning point ko. Sabi ko, Lord, maling-mali ito at ayoko din makasira ng pamilya. Dahil pamilya ito ng kaibigan ko. Doon ko naranasan the time na lumuhod habang nagtatrabaho ako. Kasi morning nagwo-work ako, afternoon nagsuschool ako. Doon ako time na umiyak, lumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, malampasan ko lang itong stage na to. Susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dasal nang hindi mabuntis ang babae. Doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Sa biyaya ng Diyos, iniwan niya ang maling relasyon at masasamang bisyong kinalakhan niya. Natutunan din niyang patawarin ang mga taong nambuli sa kanya noon. My life today is a sum of God's grace and kindness. Nadi-display ang kapangyarihan ng Lord na kaya pala ng Panginoon i-rescue ang mga taong handang magpa-rescue sa Kanya kung tatawag lamang tayo sa Kanya. Sa kasalukuyan, may sariling pamilya na si Anthony. Dagdag pa rito, isa rin siyang prayer counselor na layong tumulong sa mga kababayan nating nakararanas ng pambubuli at iba't ibang hamon pa sa buhay. Ginagamit ako ngayon ng Panginoon dahil sa mga pinagdaanan ko rin yun. At dahil sa pagkasunog na ito, hindi na ako nahihiya na mag-share. Kasi dahil sa Bible study ito, dahil ito sa pagsunod ng parents ko, lahat ng yun na pinagdaanan ko ay nagiging vessel para mai-usher ko yung kausap ko patungo sa grace ni Lord. Ayan, na-rediscover ulit ni Anthony kung ang daan para maging masaya ulit siya. God is truly good. Alam niyo po sa buhay, panandaliang saya lamang ang hatid ng kaibigan, kasikatan at kayamanan. Tama. Ang tunay na kasiyahan sa buhay ay matatagpuan sa letter K din. Kay Kristo. Sabi ni Kristo sa 1:10:10, kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya sagot sa ating tanong, paano ba maging masaya? Masayang piliin mo si Kristo. Gawin mo siyang Diyos at personal na tagapagligtas para ang buhay mo ay puno ng kapayapaan, kasaganahan at kasiyahan. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye! Katapos akong iwan ng girlfriend ko, nagka-leukemia ako. 6 months to live, sabi ng doktor. Mamamatay na nga ako. Wala pa rin silang pake. Lahat kayo, iwan nyo na ako. Nag-struggle kami noon kung saan kami lilipat ng bahay. Yung sinasabi nila nagdidildil sa asin. Talaga po nakatikim kami na ang ulam asin. Growing up, I thought na good works will bring me closer to Jesus. It's very liberating to know that I don't have to strive to earn my salvation.